Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa inyong programa. Ako po si Micah. Matagal-tagal ko na rin pong pinag-isipan kung ipapadala ko bang kwento ng buhay ko sa inyo. Pero habang nakaupo ako dito sa kwarto ko ngayon, malayo sa Pilipinas, naisip ko na baka ito na ang tamang oras para ibahagi ang isang kwento ng pag-ibig na binuo ng pangarap. Sinubok ng tadhana at pinatatag ng distansya. Nagsimula ang lahat noong taong 2008. Fourth year high school ako noon. Simple lamang ang buhay ko, papasok sa eskwela, uuwi sa bahay, gagawa ng gawaing bahay at mag-aaral ng mabuti. Walang espasyo sa isipan ko ang salitang boyfriend. Para sa akin, pampagulo lamang sa pag-aaral. Strict din ang mga magulang ko kaya automatic na bawal ang ligaw-ligaw. Isang araw bago ang formal na pagbubukas ng klase ay nagkaroon ng brigada eskwela sa paaralan namin. Lahat kami ay abala sa paglilinis, may nagbubura ng blackboard, may nagwawalis, at may mga nag-aayos ng mga upuan. Pawisan ako noon, nakatali ang buhok at may hawak na basahan. Micah, pakiabot naman ng timba sa labas, sigaw ng isa kong kaklase. Lumabas ako ng silid-aralan para kunin ang timba. Habang naglalakad ako sa koridor, may isang lalaking nakatayo malapit sa may gate, hindi ko siya pamilyar. Maputi siya, matangkad at halatang bago lamang sa paningin ko. Nakatingin siya sa akin habang papalapit ako. Nang makuha ko ang timba at pabalik na ako sa classroom ay bigla siyang humarang sa dinadaanan ko. Nagulat ako pero hindi ko ipinakita. Hi, nakangiting bati niya. Bago lang ako dito, transfer student. Pwede bang magtanong kung saan dito ang section 1? Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Masungit talaga ako noon lalo na sa mga lalaking bigla-bigla na lamang na mamansin. Hindi ko alam, magtanong ka na lang doon sa guard o kaya ay sa principal's office. Marami silang listahan doon. Sagot ko na may kasamang iritasyon sa boses. Ah, ganun ba? Sige, salamat. Ako nga pala si Nigel. Pagpapakilala niya sabay abot ng kamay niya. Tiningnan ko lamang ang kamay niya. Sige, may gagawin pa ako. Tinarayan ko siya at tuloy-tuloy ako naglakad pabalik sa classroom nang hindi man lang tinatanggap ang pakikipagkamay niya. Grabe naman na pagkasungit mo naman pala eh. Narinig ko pang bulong niya. Pero hindi ko binalikan, Papa Dudut. Akala ko ay doon na matatapos ang engkwentrong yon. Pero doon pala ako nagkamali. Mula noong araw na yon ay may kakaibang nangyari sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero gabi-gabi na siyang lumalabas sa panaginip ko. Palagi ko siyang nakikita sa panaginip ko na nakangiti o kaya naman ay naglalakad kami. Naguguluhan ako sa sarili ko at sinasabi ko sa utak ko na ano ba itong nangyayari sa akin. Isang beses ko lang nakita yung tao, bakit napapanaginipan ko na. Kinabahan ako baka naman kung ano na itong ibig sabihin nito. Dumating ang first day of school, maaga akong pumasok para tingnan ang listahan ng mga pangalan
sa pintuan ng silid-aralan namin. Nang makita ko ang pangalan ko ay pumasok na ako at umupo sa may bandang gitna. Unti-unting napuno ang kwarto ng mga dati kong kaklase at ilang bagong mukha. Eksaktong 5 minuto bago mag-bell ay may pumasok sa pintuan, biglang tumigil ang tibok ng puso ko, Papa Dudut. Siya si Nigel. Naglakad siya papasok at naghahanap ng maupuan. At sa kamalasan o katarantaduhan ng tadhana, ang tanging bakanting upuan na lamang ay ang upuan sa mismong tabi ko. Nagkatugma ang mga mata namin, ngumiti siya ng malawak, yung ngiting nakita ko sa panaginip ko. "O ikaw pala yan," sabi niya habang ibinababa ang backpack niya sa tabi ko. "Mukhang tinadhana talaga tayong maging magkaklase ah. Inirapan ko lamang siya." "Huwag kang maingay, parating na ang teacher natin." Pero sa totoo lang, Papa Dudut, lumalakas na ang kamog ng dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ang lalaking tinarayan ko lang noong Brigada Eskwela ay magiging katabi ko pa sa buong taon. Doon nagsimula ang mahabang kwento namin. Papa Dudut, naging mabilis ang takbo ng mga araw. Dahil magkatabi kami sa upuan ay hindi ko naiwasang makilala si Nigel ng mas malalim. Masayahin siyang tao, palabiro at maalaga. Tuwing may mga group project ay palagi siyang gumagawa ng paraan para maging kagrupo ko siya. Kapag wala akong dalang ballpen, bago ko pa man may tanong sa iba, may nakalahad na agad na ballpen sa harapan ko galing sa kanya. "Maika, alam ko namang makakalimutin ka eh." Asar niya sa akin isang hapon habang nag-aabang kami ng masasakyan pa uwi. "Salamat," may klikong sagot. Medyo nababawasan na ang pagsusungit ko sa kanya dahil nakikita ko naman na mabuti siyang tao. "Alam mo, Maika, nung una kitang makita noong brigada, natakot talaga ako sa'yo. Sabi ko, ang ganda nga, mukha namang kakain ng tao." Tawa niya. "Baka mukha ba akong monster?" Biro ko na rin. "Hindi naman, mukha kang anghel na may sungay lang ng konti." Sagot niya habang nakatingin ang diretso sa mga mata ko. Doon ko naramdaman ang kakaibang kaba. Ibang tingin niya sa akin. May lalim, may kahulugan. Noong pumasok ang buwan ng Setyembre, formal na siyang nanligaw. Hindi naging madali para sa kanya dahil alam niyang bawal akong mag-boyfriend. Kaya ang panliligaw niya ay dinaan niya sa paghatid sa akin hanggang sa kanto malapit sa bahay namin, sa pagtulong sa akin sa mga assignments at sa mga pagbibigay ng mga simpleng sulat na itinatago ko sa loob ng notebook ko. "Maika, hindi ako nagmamadali," sabi niya sa akin isang araw habang nakaupo kami sa bench sa ilalim ng puno sa school. "Handa akong maghintay kahit gaano katagal. Gusto ko lang malaman mo na seryoso ako sa iyo. Ikaw ang kauna-unahang babaeng nagpatibok ng ganito sa puso ko." Tumaba ang puso ko sa mga sinabi niya. Siya ang kauna-unahang lalaki na nagparamdam sa akin na espesyal ako. At noong October 2008, matapos ang ilang buwan na pagpapakita niya ng tapat na motibo, sinagot ko siya, Papa Dudut. Naging opisyal na kami. Siya ang aking first boyfriend at ako naman ang kanyang first girlfriend. Ang sarap sa pakiramdam ng unang pag-ibig. Lahat bago, lahat masaya, kahit ang pinakasimpleng bagay nagkakaroon ng malaking kahulugan. Naalala ko pa nung binigyan niya ako ng isang simpleng keychain na may nakasulat na pangalan namin. Sobrang saya ko. Nakala mo binigyan ako ng mamahaling alahas. Tuwing magkasama kami sa break time, naghahati kami sa simpleng merienda. Para sa iyo ang mas malaking kalahati ng tinapay kasi payat mo na. Lambing niya sa akin. Salamat, Nigel. Ang swerte ko sa iyo.
Sagot ko habang nakangiti. Maswerte ako sa iyo, Maika. Pangako hindi kita iiwan. Sabay nating tutuparin ang mga pangarap natin. Doon, Papa Dudut, nagsimulang magkaroon ng makulay na mundo ang buhay ko. Ang dating kulay abong takbo ng araw-araw ko ay napalitan ng saya at pag-asa. Akala ko ay dire-diretso na ang kaligayahan namin. Akala ko ay dahil high school kami, ang pinakamalaking problema lang namin ay kung paanong pumasa sa mga pagsusulit, pero nagkamali ako. Dahil ang totoong pagsubok sa buhay at pag-ibig ay paparating palang pala. At hindi kami handa ni Nigel sa lakas ng hagupit nito. Samantala, May ng taong 2009. Katatapos lang ng bakasyon at papasok na sana kami sa panibagong yugto ng aming buhay. Isang gabi habang naghahapunan ng buong pamilya ko, biglang nagbaba ng desisyon ng mga magulang ko. Mag-impake na kayo ng mga gamit ninyo. Lilipat na tayo ng tirahan. Seryosong pahayag ng tatay ko habang nakaupo sa kabisera ng mesa. Nagkatingin ang kaming magkakapatid. Nagulat ako at biglang kinabahan. Po, saan naman tayo lilipat tay? Bakit ngayon pa? Sa Mindanao, sagot ng aking ina na may halong lungkot din sa boses. Pero kita ko ang pinal na desisyon. Doon mas malaki ang pagkakataon nating mabuhay ng maayos. May kamag-anak tayo doon na tutulong sa atin. Mahirap ang buhay dito sa Luzon. Baon tayo sa utang. Parang gumuho ang mundo ko sa mga narinig ko. Mindanao, sobrang layo nun. Paano ang pag-aaral ko? At higit sa lahat ay paano si Nigel? Tay, Nay, wag naman po sana. Pagmamakawa ko habang nagsisimula ng mangilid ang aking mga luha. 1 taon na lang po gagraduate na ako ng high school dito. Bakit kailangan nating lumayo ng ganong kalayo? Sumusunod lang kayo sa amin, Maika. Walang magagawa ang pag-iyak mo. Desisyon na ito para sa kabubuti ng pamilya. Maring sagot naman ang tatay ko. Lahat kaming magkakapatid ay tumutol, nag-iyakan at nagpaliwanag na mahirap mag-adjust sa bagong lugar. Pero sa huli wala kaming nagawa, kundi ang sumunod. Bata pa kami noon. Walang sariling pera at walang kapangyarihang suwayin ang mga magulang. Bago ang araw ng pag-alis namin ay nakipagkita ako kay Nigel sa huling pagkakataon sa dati naming tagpuan. Kitang-kita ko ang pamumula ng mga mata niya. Alam kong umiyak din siya bago kami magkita. Maika, paano na tayo? Tanong niya at nanginginig ang boses habang hawak-hawak ang dalawang kamay ko. Mindanao? Napakalayo nun. Hindi kita makakasama araw-araw. Paano kung makalimutan mo ko? Umiyak ako ng tuluyan. Niyakap ko siya ng napakahigpit na parabang kapag binitawan ko siya ay tuluyan na siyang mawawala sa akin. Hindi kita makakalimutan, Nigel. Pangako yan. Kahit gaano kalayo, ikaw lang ang mamahalin ko. Mag-iingat ka rito ha. Huwag kang magbabago. Maghihintay ako, Maika, kahit gaano katagal. Tatawagan kita palagi. Sabi niya habang pinupunasan ang mga luha sa pisngi ko. Nung araw ng biyahe namin habang nakasakay sa barko patungo sa Mindanao, nakatingin lamang ako sa karagatan. Parang bawat distansyang nilalakbay ng barko ay bawat saksak sa puso ko. Doon ko naramdaman kung gaano ko pala talaga kamahal si Nigel. Ang sakit na malayo sa taong nagbigay ng kulay sa buhay mo ay parang unti-unting pumapatay sa akin. Pagdating namin sa Mindanao ay hindi ako naging masaya. Bawat sulok ng bagong bahay namin, bawat bagong muka na nakikita ko ay nagpapaalala lamang sa akin ang mga bagay na iniwan ko sa Luzon. Papa Dudut, halos araw at gabi akong umiiyak. May isang malapit na ilog sa tinitirhan namin doon.
Palagi akong nagpupunta roon mag-isa. Naupo ako sa tabi ng tubig at nakatitig lamang sa kawalan at umiiyak hanggang sa mapagod. Minsan sa sobrang bigat ng nararamdaman ko at sa walang tigil na pagluha ay nakakatulog na lamang ako sa gilid ng ilog. Ang tanging nagpapanatili na lamang sa akin na maging matino noon ay ang boses ni Nigel. Kapag nakakahanap ako ng pagkakataon na makagamit ng cellphone ay tinatawagan ko siya. Sa bawat segundong naririnig ko ang boses niya sa kabilang linya ay parang panandali ang nawawala ang lahat ng lungkot at paghihirap ko. Siyang naging oxygen ko sa mundong unti-unti akong kinakapos ng hininga. Ngunit hindi naging lihim sa mga magulang ko ang patuloy kong pag-iyak at ang dahilan ng aking kalungkutan. Isang gabi pagkatapos ng hapunan ay pinatawag ako ni mama at papa sa kanilang kwarto. Seryoso ang mukha nila at alam kong may hindi magandang mangyayari. Maika, umupo ka. Utos ng papa ko. Naupo ako sa gilid ng kama, nakayuko at kinakabahan. Nakikita namin ang ginagawa mo araw-araw. Panimula pa ni mama. Palagi kang umiiyak sa tabi ng ilog, nakatulala ka. Hindi ka na kumakain ng maayos. Ang dahilan mo lang naman ay ang lalaking iniwan mo sa dati nating lugar, hindi ba? Yung si Nigel? Hindi ako sumagot, patuloy lamang ang pag-aagos ng luha ko. May kabata ka pa. Galit na sabi pa ni Papa. Pamilya mo ang kasama mo dito. Kami ang nagpapakain sa iyo. Ngayon bibigyan ka namin ng pagpipilian. Pumili ka ha? Kami na pamilya mo o si Nigel? Napaangat ako ng tingin sa kanila, Papa Dudut. Parang sinasaksak ang puso ko. Tay, bakit kailangang pumili ako? Mahal ko kayo, pero mahal ko rin naman si Nigel. Hindi ba pwedeng magkasama yon? Hindi po pwede. Sigaw ni Papa dahil ang lalaking yan ang sumisira sa focus mo sa buhay. Kung hindi mo kayang bitawan ang lalaking yan, kami mismo ang gagawa ng paraan. Ipapahiwalay ka namin sa kanya at kapag dumating ang panahon, ipapakasal ka namin sa ibang lalaki dito na mas may kakayahang buhayin ka. Papa Dudut, parang gumuho ang natitirang pag-asa sa buhay ko. Ipapakasal sa iba. Ihiwalay kay Nigel. Pakiramdam ko noon ay unti-unti na akong nababaliw. Muntik na akong ma-depress sa mga panahong yon. Pakiramdam ko ay nakakulong ako sa isang hawla na walang pintuan. At ang sarili ko pang mga magulang ang nagbabantay sa akin. Dahil sa takot ko na tutuhanin nila ang kanilang pagbabanta, gumawa ako ng sarili kong plano. Hindi ko kayang mabuhay na malayo kay Nigel at hindi ko kayang makasal sa taong hindi ko naman mahal. Sige po, sabi ko sa kanila isang araw matapos ang ilang linggong pananahimik. Kung gusto ninyong makatulong ako sa pamilya, titigil muna ako sa pag-aaral. Hayaan niyo ba ako magtrabaho sa Maynila para makapagpadala ako ng pera sa inyo dito? Nagkatinginan si Mama at Papa. Mukhang nagustuhan nila ang ideya na magtrabaho na ako para sa kanila. Sigurado ka ba dyan, Maika? Tanong ni Mama. Opo, magtatrabaho ako doon para sa inyo. Pero may isang hiling lang po ako, sabi ko habang nakatingin ng matapang sa kanila. Bago ako umalis patungong Manila, kinausap akong muli ni Papa. Sige, hayaan ka naming umalis para magtrabaho. Pero tandaan mo ito, Maika. Kapag pinili mong bumalik sa Luzon, siguraduhin mo na kami pa rin ang pipiliin mo kesa kay Nigel. Dahil sa oras na talikuran mo ang pamilyang ito para sa kanya ay wala ka nang babalikang magulang. Hindi ko masyadong pinansin ang banta na yon noon, Papa Dudut. Ang nasa isipan ko lamang ay ang makalabas sa Mindanao at makabalik sa Luzon at ang makalapit muli sa lalaking pinakamamahal ko. Bitbit ang isang maliit na bag na mga damit at ang kaunting perang pamasahe, sumakay ako ng barko patungo sa Maynila, iniwan ang Mindanao
na may mabigat na puso ngunit may baon na pag-asa. Pagdating ko sa Maynila ay nagsimula akong maghanap ng trabaho. Napakahirap para sa isang hindi pa nakakatapos ng high school ang makahanap ng desenteng mapagkakakitaan. Kung ano-anong maliit na trabaho ang pinasok ko para lamang may padalang pera sa Mindanao at para may pangkain ako sa araw-araw. Sobrang nakakapagod pero tiniis ko ang lahat ng yon dahil alam kong malapit na ako kay Nigel. Isang araw habang naglalakad ako sa isang pampublikong lugar, nagring ang cellphone ko. Isang hindi pamilyar na numero ang tumatawag. Hello? Sino po ito? Tanong ko. Maika, si Ma'am Santos ito, dating teacher mo noong 3rd year. Boses ng isang pamilyar at mabait na babae mula sa kabilang linya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ma'am, kayo po pala. Kumusta po? Mabuti naman ako, Maika. Ikaw ang kumusta? Nabalitaan ko sa dati mong kaklase na lumipat kayo sa Mindanao, pero balita ko ngayon ay nasa Maynila ka raw at nagtatrabaho? Totoo bang tumigil ka sa pag-aaral? Baka sa pag-aalala sa boses ng dati kong guro. Nahiya ako bigla. Napayuko ako kahit na hindi niya ako nakikita. Opo ma'am. Kailangan ko pong tumulong sa pamilya ko kaya nagtatrabaho muna ako rito. Naku Maika, napakahina mo naman kung susuko ka na lamang ng ganyan. Malumanay ngunit seryosong sabi ni Ma'am Santos. Sayang ang talino mo. 1 taon na lang grade 12 ka na at gagraduate ka na ng high school. Mas malaki ang mararating mo kung may diploma ka. Makinig ka sa akin Maika, bumalik ka rito sa bayan natin. At ako na magpo-provide ng pamasahe mo pabalik. Tutulungan kitang makapasok muli sa eskwela. Napatulala ako sa mga narinig ko. Isang napakalaking pagkakataon ang inaalok niya sa akin. Masaya ako dahil makikita ko na muli si Nigel at sa wakas ay makakatapos ako ng pag-aaral. Pero sa kabilang banda, may malaking takot at sakit sa puso ko. Paano ang pangako ko sa mga magulang ko? Nangako ako magtatrabaho para sa kanila pero ngayon ay babalik ako sa pag-aaral. Gabi-gabi akong nag-iisip at sa huli ay pinili kong tanggapin ang alok ni Ma'am Santos. Tinawagan ko ang aking ina sa Mindanao para sabihin ang desisyon ko. Kinakabahan ako, baka pagalitan niya ako at itakwil ng tuluyan. Nay, panimula ko. Nanginginig ang boses ko. Tumawag po ang dati kong teacher. Pinababalik po niya ako sa pag-aaral. Siya na raw pong bahala sa pamasahe ko. Gusto ko pong tapusin ang high school. Nay, patawad po kung hindi ko matutupad ang pangako ko na magtatrabaho muna ako para sa inyo. Napakatahimik ng kausap ko sa kabilang linya. Nung una akala ko nga isisigawan na ako ni Mama. Pero narinig ko ang isang mahikbing iyak mula sa kanya. Masaya ako para sa iyo anak, umiiyak na sabi pa ni Mama. Gusto ko ring makatapos ka. Patawarin mo kami kung naging mahigpit kami sa iyo. Mag-aral kang mabuti dyan. Umiyak din ako ng gabing yon. Nabawasan ang bigat sa dibdib ko dahil sa basbas ng aking ina. Kahit alam kong may tampo pa rin ang aking ama sa aking pag-alis. September 2009 ang opisyal akong bumalik sa Luzon. Pagbaba ko pa lamang ng sasakyan ay ramdam ko na ang pamilyar na simoy ng hangin. Pero ang problema ay wala na akong bahay na babalikan doon dahil naibenta na ng mga magulang ko ang dati naming tirahan. Pumunta ako sa bahay ng ate ko na naunang bumalik sa Luzon, ngunit laking gulat ko nang hindi niya ako tinanggap sa kanyang tahanan. Galit pa rin siya sa akin dahil sa pagpili ko sa sarili kong desisyon kesa sa kagustuhan ng pamilya. Dito ka pa talaga pupunta pagkatapos mong suwayin si Papa. Doon ka sa lalaki mo. Pagtataboy sa akin ng ate ko bago niya sinarado ang pintuan. Masakit Papa Dudut, ang sarili mong kapatid isasarado ang pintuan sa harapan mo. Pero naiintindihan ko sila. Alam kong nasaktan ko sila sa mga desisyon ko.
Kaya naghanap ako ng ibang matutuluyan at buti na lamang at tinanggap ako ng tito ko sa kanyang bahay. Sinabi ko sa sarili ko na balang araw ay makakabawi din ako sa pamilya ko at mapapatunayan kong hindi mali ang pinili kong landas. Samantala, ang unang araw ng pagbabalik ko sa paaralan ang pinakahihintay ko. Nang pumasok ako sa gate ng eskwelahan ay parang bumalik lahat ng alaala. At doon malapit sa may flagpole nakatayo si Nigel. Mas lalo siyang nagkaporma. Pero ang mga mata niya ay pareho pa rin ang dati kapag nakatingin sa akin. Nang magtagpo ang mga mata namin ay tumakbo siya papalapit sa akin at niyakap ako ng napakahigpit sa harapan ng maraming estudyante. Walang pakialam kung may makakita sa amin. Maika, bumalik ka talaga? Akala ko'y panaginip lang nung sinabi mong parating ka na. Sabi niya habang nakabaon ang muka sa balikat ko. Ramdam ko ang basang luha sa damit ko. Bumalik ako, Nigel. Sabi ko sa iyo hindi kita iiwan, di ba? Nakangiti kong sabi habang umiiyak din sa tuwa. Nang mag-umpisa kaming muli ay muling bumalik kami sa simula. Wala na yung sobrang sakit na pangungulila dahil magkasama na kami araw-araw. Nandun pa rin ang kilig at asaran at ang saya ng pagiging magkasintahan. Pero sa pagkakataong ito ay nagbago na ako. Mas naging matigas at mahigpit ako sa sarili ko dahil sa mga pinagdaanan ko sa Mindanao at sa galit ng pamilya ko. Ipinangako ko sa sarili ko na poprotektahan ko ang aking puri at ang aking pag-aaral. Nigel, makinig ka sa akin. Seryoso kong sabi sa kanya isang hapon habang naglalakad kami pauwi. Magkasama na tayo ngayon, pero may mga limitasyon na tayo. Kahit simpleng yakap at halik, hindi mo muna pwedeng gawin, ha? Hindi ko yan papayagan ng basta-basta. Gusto ko ay mag-focus tayo sa pag-aaral natin. Napatigil si Nigel sa paglalakad. Bakas ang pagtataka at inis sa mukha niya. Ano, Maika naman? Magkasintahan tayo. Normal lang naman sa magkasintahan ng magyakap at magkahalikan, hindi ba? Sobrang tagal nating nagkalayo tapos ngayon kung kailan magkasama na tayo. Ganyan ka namang kahigpit. Para sa atin din ito, Nigel. Pagtatanggol ko sa sarili ko. Ayokong magka-issue tayo. Ayokong masira ang tiwala ni Ma'am Santos at ng tito ko na nagpapatuloy sa akin. Kung mahal mo talaga ako ay makakapaghintay ka. Dahil sa panuntunan kong ito, madalas kaming mag-away. Minsan sa sobrang pride naming dalawa, nagkakaroon kami ng maikling hiwalayan. Magpapakapalan ng muka na hindi magkikibuan sa loob ng classroom ng ilang araw. Pero sa uli palagi pa rin kaming bumabalik sa isa't isa. Siyang gumagawa ng paraan o kaya naman ako ang lumalapit kapag lumipas na ang galit ko. Dahil sa puso ko ay alam ko at pinangako ko sa sarili ko na siya ang una at huli kong mamahalin. Wala nang iba pa. Dumating ang taong 2010, ang araw ng pagtatapos namin sa high school. Napakasaya ng araw na yon, Papa Dudut, dahil sa kabila ng lahat ng gulo. Paglayo sa Mindanao, pagkawala ng matutuluyan at mga pag-aaway ay nagawa ko pa ring makatapos. Hindi lang basta nakatapos, kundi isa pa ako sa mga nakatanggap ng parangal o award. Habang umaakyat ako sa entablado para tanggapin ang aking diploma at medalya, tumingin ako sa mga tao. Nakita ko si Ma'am Santos na nakangiti at pumapalakpak at si Nigel na may hawak na simpleng bulaklak para sa akin. Masaya ako subalit may kaunting kirot sa puso ko. Tumingin ako sa paligid, umaasang makikita ko ang mukha ni ng mama at papa pero wala sila doon. Napakasakit na isa sa mga pinakamahalagang araw ng buhay mo ay wala ang mga magulang mo sa tabi mo para isabit ang medalya. Pinunasan ko ang aking luha at sinabi ko sa sarili ko na malayo pang lalakbayin ko pero kakayanin ko. Pagkatapos ng high school, hindi ako tumigil. Alam kong edukasyon lang ang tanging paraan para magbago ang buhay ko at para makabawi ako sa pamilya ko. Nag-exam ako at pinalad na makakuha ng full scholarship mula sa LGU para mag-aral ako sa
Kolehiyo de San Sebastian. Kinuha ko po ang kurso na Bachelor of Elementary Education. Gusto kong maging guro tulad ni Ma'am Santos na tumulong sa akin. Ngunit ang pagiging scholar ay hindi nangangahulugang libre na ang lahat. Libre ang tuition, pero ang pamasahe, pagkain, mga libro at mga proyektong kailangang bayaran ay sa akin pa rin babagsak. Wala akong inaasahang pera mula sa mga magulang ko sa Mindanao kaya kailangan kong kumilos. Naging labandera ako, Papa Dudut, tuwing walang pasok at pagkatapos ng klase ko sa hapon. Naglalaba ako ng mga damit ng ibang tao. Naalala ko pa na 150 piso lamang ang bayad sa akin para sa 3 malalaking timba ng mga maruruming damit. Nagkakakalyo ang mga kamay ko, sumasakit ang likod ko sa maghapong pagkakayuko pero hindi ko iniinda. Tuwing Sabado at Linggo naman ay maaga akong gumigising para mag-sideline sa palengke. Tumutulong ako sa pagtitinda, nagbubuhat ng mga paninda para lamang magkaroon ng dagdag na kita. Dahil sa hirap ng buhay, natutunan kong pahalagahan kahit ang pisong barya. Para sa akin ang piso ay malaking tulong na para pambili ng ballpen o kaya naman ay pandagdag ng pamasahe. Si Nigel naman noon ay nag-aaral din. At kung minsan ay binibigyan niya ako ng kaunting pera kapag nakikita niyang hirap na ako. Oh Micah, pangkain mo muna ito o kaya itabi mo para sa pamasahe mo. Ang sabi niya isang araw habang inaabutan ako ng 200 piso. Wag na Nigel, may pera pa naman ako mula sa paglalaba ko kahapon. Itabi mo na lang yan para sa mga gastusin mo rin sa school, pagtanggi ko. Kunin mo na ito, wag ka nang matigas ang ulo. Boyfriend mo ako, obligasyon ko ring tulungan ka. Pilit niya. Kinuha ko ang pera para hindi na kami mag-away, pero hindi ko yon ginastos para sa sarili ko. Tinabi ko ang bawat perang ibinibigay niya sa akin at kapag may mga espesyal na okasyon tulad ng kaarawan niya o anibersaryo namin ay ginagamit ko ang perang na itabi ko para ibili siya ng regalo. Gaya ng bagong t-shirt o sapatos na alam kong kailangan niya. Gusto ko kahit mahirap ako, maramdaman niya pa rin na pinapahalagahan ko siya. Pumasok ang second year college, Papa Dudut. Dito na nagsimulang magbago ang takbo ng aming relasyon. Mas naging mabigat ang mga asignatura sa kurso ko. Mas marami ang mga requirements at kailangan ko pa rin ipagsabay ang paglalaba at pagtatrabaho sa palengke. Halos wala na akong oras para matulog at mas lalong wala na akong oras para kay Nigel. Kapag nagpapasama siya sa akin ay palagi akong tumatanggi dahil may kailangan akong tapusin na project o kaya naman ay may lalabahan pa ako. Kapag tumatawag siya sa gabi madalas ay nakakatulog na ako sa sobrang pagod kaya hindi ko na nasasagot ang mga tawag niya. Nagsimula siyang magselos. Akala niya ay may iba na akong pinagkakaabalahan o may ibang lalaki na akong kinakatagpo sa kolehiyo. Micah, nasaan ka na naman ba kahapon? Galit na tanong niya sa akin nang magkita kami sa isang fast food chain. Buong araw kitang tinetext, hindi ka sumasagot. Sabi ng kaklase mo, maaga raw natapos ang klase niyo. Nigel, naglaba ako sa kabilang barangay pagkatapos ng klase. Kailangan ko ng pera para sa darating na exam natin. Pagod kong paliwanag. Laban na naman? Palagi na lang yan ang dahilan mo. O baka naman iba na ang kasama mo kaya hindi mo na ako maasikaso. Nawawalan ka ng tiwala sa akin, Micah. Pakaramdam ko hindi mo na ako mahal. Sigaw niya. Bakas ang labis na selos at frustration sa kanyang muka. Paano mo nasasabi yan, Nigel? Ginagawa ko ito para sa kinabukasan natin. Bakit hindi mo ko maintindihan? Umiiyak ko ng sagot. Ang mga ganitong eksena ay naging madalas sa amin. Ang dating masayang relasyon ay napuno ng hinala, away at kawalan ng tiwala. At sa isang madilim na gabi ang lahat ng tensyon at emosyon na naipon sa amin
ay humantong sa isang pangyayari na tuluyang nagpabago sa takbo ng aking buhay. Isang gabi, matapos ang isang napakatinding pag-aaway namin tungkol sa selos, nagpunta ako sa tinutuluyan niya para makipag-ayos. Pareho kaming emosyonal, parehong pagod sa sitwasyon. Umiiyak ako habang nagpapaliwanag at siya naman ay punong-puno ng galit at pagmamahal na may kasamang desperasyon. Sa bugso ng damdamin sa gitna ng iyak at sakal ng emosyon. Nakuha niya ang aking pagkababae, ang bagay na matagal ko nang pinoprotektahan at pinakaiingatan. Ang prinsipyo na pinanghahawakan ko sa loob ng maraming taon ay nawala sa isang gabi. Kinabukasan pagising ko ay nakaramdam ako ng napakalaking dumi at pagsisisi sa sarili ko. Tiningnan ko si Nigel na natutulog pa sa tabi ko. Hindi ko mapigilan ng mapaiyak ng tahimik. Nararamdaman ko na parang tinalikuran ko ang sarili kong mga pangako. Nang magising siya at subukan akong hawakan ay lumayo ako. Micah, sorry. Bulong niya, bakas ang pagsisisi sa boses niya. Huwag mo kong hawakan, Nigel. Malamig kong sabi habang mabilis na isinusuot ang aking mga damit. Tapos na tayo. Nakikipaghiwalay na ako sa iyo. Micah, wag naman ganyan. Mahal kita. Alam mo naman yan eh. Nagawa ko lang naman yon dahil natatakot ako mawala ka sa akin. Pagmamakaawa niya, hinahawakan ang braso ko. Binitawan ko na ang pamilya ko para sa iyo, Nigel. Pinoprotektahan ko ang sarili ko para maging maayos ang lahat. Pero ngayon, anong ginawa mo? Buong pait kong sinabi bago ko kinuha ang bag ko at mabilis na lumabas ng pintuan at iniwan siyang mag-isa. Papadudot, doon na nga nagsimulang bumagsak ng tuluyan ang buhay ko. Nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Hindi na ako makapag-concentrate sa pag-aaral ko. Palagi akong tulala sa klase. Hindi na ako nagpapasa ng mga requirements sa tamang oras. Pakiramdam ko ay wala na akong kwentang tao. Para bang hindi pa sapat ang sakit na nararamdaman ko. Sinabayan pa ito ng isang napakatinding pagsubok sa universidad. Isang araw sa kalagitnaan ng aming klase sa isang major subject, biglang pumasok ang isa sa mga tinitingalang professor sa departamento namin. Galit na galit ang kanyang muka at dire-diretso siyang naglakad patungo sa aking upuan. Micah, tumayo ka. Pasigaw na utos ng propesor sa harapan ng buong klase. Nagulat ako at agad na tumayo, nanginginig ang mga tuhod ko. Ano po yun, ma'am? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. May nawawalang pera sa lamesa ko sa faculty room. At ikaw lang ang huling estudyanteng pumasok doon para magpasa ng clearance mo bago ito mawala. Ikaw ang nagnakaw ng pera ko, hindi ba? Malakas sa sigaw niya na umalingaw-ngaw sa buong silid. Lahat ng mga kaklase ko ay napatingin sa akin. Ang ilan ay nagbubulungan, ang iba naman ay gulat na gulat. Hindi po totoo yan, ma'am. Wala pong kinukuhang pera sa lamesa ninyo. Nagpasa lang ako ng papel tapos umalis na ako kaagad. Pagtatanggol ko, habang nagsisimula ng pumatak ang aking mga luha sa matinding kahihiyan. Sinungaling, ang mga katulad mong mahirap na naglalaba lang para mabuhay ay may kakayahang gumawa ng ganito para sa pera. Sa sobrang galit ng professor ay lumapit siya sa akin at biglang hinawakan ng laylayan ng aking damit. Pinataas niya ang aking damit sa harapan ng buong klase at tila ba sinusuri ako kung may nakatagong pera sa loob ng aking katawan o bulsa. Ma'am, wag po, nakikiusap ako. Sigaw ko habang sinusubukan kong ibaba ang damit ko. Umiiyak ako sa sobrang hiyang nararamdaman ko. Pakiramdam ko noon ay hinuhubaran na ng teacher ko ang dangal sa aking pagkatao. Sa harapan pa ng mga kaklase ko. Walang nagawa ang mga classmate ko kundi ang manood sa takot sa propesor. Matapos ang insidenteng yon ay umuwi ako sa bahay ng tito ko na umiiyak at halos hindi makahinga sa bigat ng dibdib.
Gusto kong magpaliwanag, gusto kong sabihin na wala akong kasalanan, pero pagdating ko sa bahay, laking gulat ko nang makita ko na ang aking mga gamit. Ang aking mga damit, libro at bag ay nakatambak sa labas ng pintuan para mga basurang itinapon. Pinalabas ako ng tito ko at nalaman na raw niya ang balita sa paaralan ko na pinagbintangang nagnakaw ako. Hindi niya ako pinakinggan. Umalis ka rito, Micah. Ayaw ko na magnanakaw sa loob ng bahay ko. Nang gabing yon, habang nakaupo ako sa tapat ng gate ng tito ko kasama ang mga gamit ko, bumalik ang professor ko at lumapit siya sa akin, walang bakas ng emosyon sa muka. Nahanap ko ng pera ko. Naiwan ko lang pala sa isa ko pang bag sa bahay. Maikli niyang sabi. Tumingin ako sa kanya, tumaasang maririnig ang salitang sorry o patawad dahil sinira niya ang buhay ko sa loob ng isang araw. Pero tinalikuran niya lamang ako at sumakay sa kanyang sasakyan nang hindi man lang humihingi ng paumanhin sa ginawa niyang kahihiyan sa akin. Naiwan ako mag-isa sa dilim. Walang tirahan, walang dangal at walang pangarap. Nagpa siya akong pumunta sa bahay ni Nigel, hindi para makipagbalikan kundi dahil wala na akong ibang mapuntahan sa mga oras na yon. Nang makita niya ako sa labas ng pintuan nila ay dugyot at umiiyak ako kasama ang mga gamit ko. Pinapasok niya ako. Micah, ano nangyari? Tanong niya, bakas ang labis na pag-aalala. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang bintang, ang pagtataas ng damit ko sa harapan ng kaklase at ang pagtatapon sa akin ng tip. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang bintang, ang pagtataas ng damit ko sa harapan ng klase at ang pagtatapon sa akin ng tito ko. Naging maayos ang unang ilang oras. Pero nang magsimula kaming mag-usap tungkol sa hinaharap ay muling bumalik ang away. Gusto kong umalis na roon at lumayo sa lugar na yon dahil hindi ko na kaya ang kahihiyan sa universidad. Huwag kang aalis, Micah. Dito ka lang sa akin. Banta ni Nigel habang nakaharang sa pintuan. Kapag lumabas ka sa pintong yan ngayon ay sisiguraduhin kong sisirain ko ang kinabukasan mo. Ipaparating ko sa LGU na nag-drop ka na sa klase para tuluyan ang mawala ang scholarship mo. Tumingin ako sa kanya at hindi ko akalain na ang lalaking pinag-alayan ko ng lahat ay kaya rin akong pagbantaan sa oras na lugmok ako. Sige Nigel, gawin mo ang gusto mo. Umiiyak kong sabi habang itinutulak ko siya para makalabas ng pinto. Diyos nang bahala sa akin. Lumabas ako sa bahay na yon, bitbit muli ang aking mga gamit. Tuluyang tinalikuran ng aking scholarship, ang aking university at ang aking unang pag-ibig. Matapos ang gabing yon ay sumakay ako ng bus patungo sa Batangas. Wala akong kakilala doon. Walang kamag-anak at ang tanging baong ko lamang ay ang kaunting perang natira sa bulsa ko at ang pagnanais na magsimulang muli kung saan ay walang nakakakilala sa akin. Bilang ang babaeng pinagbintangan sa kolehiyo. Nakahanap ako ng trabaho sa isang maliit na pabrika sa Batangas bilang isang factory worker. Napakahirap ng trabaho. Nakatayo ng 8 oras, paulit-ulit ang galaw at malit lang ang sweldo. Pero para sa akin mas mabuti na ito kesa sa harapin ng mga tao sa university. Gabi-gabi akong umiiyak sa tinutuluyan kong maliit na boarding house. Iniisip ang aking nasirang pangarap na maging guro. Dito na lang ba ako magtatapos? Tanong ko sa sarili ko habang nakatingin sa kisame. Lumipas ang 2 buwan na walang komunikasyon sa kahit na sino sa aking nakaraan. Nakatutok lamang ako sa trabaho. Ngunit isang hapon, habang nagbe-break time ako sa pabrika ay biglang tumunog ang aking cellphone. Isang pamilyar na lumang numero ang lumitaw sa screen. Si Nigel. Matagal kong tinitigan ang telepono bago ko ito sinagot. Hello? Micah, sa wakas ay sinagot mo rin. Boses ni Nigel sa kabilang linya. Hindi siya galit bagkos ay tunog pagod at may halong takot ang boses niya.
Bakit ka tumawag, Nigel? Hindi ba sinabi ko na sa iyo na wag mo na akong kukontakin? Malamig kong sagot. Micah, nakipag-usap ako sa dati mong kasamahan sa boarding house bago ka umalis doon. May mga naiwan kang gamit doon, kasama ng ilang mga personal na bagay mo. Micah, totoo ba? Ang alin ang totoo? Pagtataka ko. 2 buwan na. 2 buwan na raw na hindi ka dinadatnan bago ka umalis. Base sa mga kalendaryong nakita nila sa gamit mo. Micah, buntis ka ba? Anak ba natin yan? Ang tanong niya ay parang isang kidlat na gumising sa buong katawan ko. Napatigil ako sa sobrang dami ng problema ko. Ang kahihiyan sa school, ang pagkawala ng scholarship, ang pagtatrabaho sa Batangas. Hindi ko na napansin ang takbo ng sarili kong katawan. Nang mga sandaling yon ay nakaramdam ako ng takot. Ngunit may kasamang kakaibang emosyon na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam, Nigel. Unti-unting nanghina ang boses ko. Pupuntahan kita dyan sa Batangas, Micah. Ibigay mo sa akin ang address mo. Ngayon na, mariing sabi niya. Hindi ko na siya napigilan, kinabukasan ay dumating si Nigel sa Batangas. Nang magkita kami, wala ng sumbatan, wala ng galit tungkol sa nakaraan. Niyakap niya ako ng matagal. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko, Micah. Umiiyak na sabi niya habang hawak ang mukha ko. Patawarin mo ako kung naging maramot ako at kung pinagbantaan kita. Hindi ko kayang mawala ka, lalo na ngayon na baka may pamilya na tayo. Magpakasal na tayo. Tumingin ako sa kanya. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng mga maling desisyon at ng mga pag-aaway, alam ko sa sarili ko na mahal ko pa rin siya. Siya pa rin ang lalaking ipinangako ko sa sarili ko na mamahalin ko hanggang sa huli. At noong buwan ng November 2011, sa isang simpleng seremonya ng kasal, opisyal kaming naging mag-asawa. Masaya ako dahil sa wakas ay kasama ko na ang lalaking mahal ko. Ngunit may malaking lungkot pa rin sa puso ko noong araw ng kasal namin, Papa Dudut. Dahil walang kahit na isang miyembro ng pamilya ko ang nandoon para masaksihan ang kasal ko. Wala si Mama. Wala si Papa. Nagpakasal ako na ang tanging saksi lang ay ang mga kaibigan ni Nigel. Ang sakit ng pagiging mag-isa. Sa isa sa mga pinakamahalagang araw ng iyong buhay ay muling bumati ko sa akin. Pero binuo namin ni Nigel ang isang pangako. Gagawin namin ang lahat para maayos ang pamilya ko at para magkasama-sama kaming muli. Matapos ang kasal, nagsikap kaming dalawa ni Nigel. Nagtrabaho siya ng mabuti at ako naman ay patuloy na nagsumikap sa aking mga naging trabaho. Nag-ipon kami ng bawat pisong kaya naming itabi. Ang pangunahing layunin ko naman ay hindi lang ang para sa aming dalawa, kundi ang tuparin ang pangako ko. Nababawi ako sa aking mga magulang na iniwan ko sa Mindanao. Nang makatipon kami ng sapat na halaga, kinausap ko si Nigel. Nigel, gusto kong ibalik sina Mama at Papa dito sa Luzon. Hirap na sila sa Mindanao eh. Matanda na sila, gusto kong dito na lang sila para magkakasama tayo. Sige Micah, suportado kita dyan. Alam kong yan ang matagal mo nang gustong gawin. Sang-ayon naman ang aking asawa. Ginamit namin ang aming ipon para ponduhan ang pagbabalik ng aking mga magulang at mga kapatid ko mula sa Mindanao. Nang sa wakas ay makarating sila dito sa Luzon, hindi ko mapigilan ng mapaiyak ng yakapin ko si Mama at si Papa. Ang dating galit at mga banta ay napalitan ng mga luha at pangungulila at pagpapatawad. Anak, patawarin mo kami sa mga nasabi namin sa iyo noon. Umiiyak na sabi ni Papa habang hawak ang kamay ko. Naging marahas kami sa iyo. Wala na po yun pa. Ang mahalaga ay magkakasama na tayo ngayon. Sagot ko. Habang nakangiti sa tabi ni Nigel na tinanggap din ng buong puso ang pamilya ko, Papa Dudut. Akala ko ay eto na ang simula ng isang tuloy-tuloy na masayang buhay para sa aming lahat. Nakabawi na ako sa kanila. Kapiling ko na ang asawa ko. Pero ang buhay talaga, Papa Dudut.
Kapag nagbibigay ng kaunting kaligayahan ay may kasamang laging malaking pagsubok na kasunod. Taong 2013 ay biglang nagkasakit ng maluba ang aking ina. Mabilis nang hina ang kanyang katawan. Ginawa namin ang lahat ng magagawa namin, dinala namin siya sa ospital, binili ang mga kailangan niyang gamot at hindi ko siya iniwan sa tabi ng kanyang kama. Isang gabi habang nakaupo ko sa tabi ng kama ni mama sa ospital, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Mahina na ang kanyang paghinga. Maika anak, mahina niyang tawag sa akin. Nay, nandito po ako, huwag kayong magsalita, magpahinga lang po kayo. Ang sabi ko habang hinahawakan ang kanyang malamig na kamay, pilit na pinipigilan ang aking mga luha. Masaya ako dahil nakita kong maayos ang buhay mo kasama si Nigel. Patawarin mo si mama ha kung hindi ko naibigay sa iyo ang lahat ng pangarap mo. Nay, wag po kayong magsalita ng ganyan. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Gusto ko po kayong ibili ng maayos na bahay. Gusto ko pa kayong madala sa mga magagandang lugar. Makakabawi pa ako sa inyo, Nay. Hagulhol ko habang nakasubsob sa kanyang kamay. Ngunit hindi na nagtagal ang aking ina. Noong taong ding yon, 2013 ay pumanaw si mama. Ang sakit, Papa Dudut. Gusto kong makabawi sa kanya ng higit pa. Gusto ko siyang bigyan ng isang marangyang buhay na hindi niya naranasan noong mahirap pa kami. Pero sa lahat ng pinagdaanan namin ay huli na ang lahat. Kinuha na siya sa amin ng may kapal. Ang pagpanaw ng aking ina ang isa sa mga pinakamalaking sugat sa puso ko na hanggang ngayon, kapag naaalala ko ay napapaiyak ako. Mabilis na lumipas ang panahon mula nung kinasal kami noong 2011, umabot na kami ng 15 taon na mag-asawa ni Nigel. Marami na kaming bagyong pinagdaanan, mga problema sa pera, mga simpleng tampuhan at pangungulila sa mga yumaong mahal namin sa buhay. Pero sa kabila ng lahat, nanatili kaming matatag sa piling ng isa't isa. Ngunit may isang bagay na patuloy na sumusubok sa aming mag-asawa hanggang sa kasalukuyan. Ang hinala namin noon na ako ay buntis bago kami kinasal ay naging isang malaking akala o hindi natuloy na pagbubuntis. Sa loob ng 15 years naming pagsasama bilang mag-asawa, hindi pa rin kami biniyayaan ng kahit na isang anak. Napakasakit para sa isang babae, Papa Dudut, ang makita ang mga kaibigan mo at mga kaklase mo noon na may kani-kanilang pamilya at may mga anak na nag-aaral. Samantalang ang bahay namin ni Nigel ay nananatiling tahimik. Tuwing sasapit nga ang Pasko o bagong taon, bawat taon na lumilipas, nagdarasal kami na sana ay sa susunod na taon ay may umiiyak na ring sanggol sa loob ng aming tahanan. Maika, huwag ka mawala ng pag-asa. Palaging paalala sa akin ni Nigel tuwing nakikita niya akong malungkot habang nakatingin sa mga baby clothes sa mall. Kung hindi pa ibibigay ng Diyos ngayon, baka may mas tamang oras para sa atin. Ang mahalaga ay magkasama tayong dalawa. Gusto ko lang namang maranasan na maging isang ina, Nigel. Umiiyak kong sabi sa kanya. Gusto kong makita ang isang bahagi natin na lumalaki. Natatakot ako na baka tumanda tayong dalawa na wala man lang mag-alaga sa atin. Nandito ako para sa iyo, Maika, kahit anong mangyari, hindi kita iiwanan. Magtiwala lang tayo kay God. Sagot niya sabay yakap sa akin para patahanin ako. Kaya hanggang ngayon ay hindi kami tumitigil sa pagdarasal. Bawat gabi bago matulog, bawat pagsisimba namin, isa lang ang hinihiling namin sa Panginoon. Na sana isang beses lang, kahit isang beses lang, ay mapagkalooban kami ng kahit na isang baby na siyang magiging bunga ng aming 15 taong pagmamahalan at sakripisyo. Ang pananampalataya namin sa Kanya ang tanging bagay na nagpapanatili sa aming umasa na darating ang araw na magiging kumpleto rin ang aming pamilya. Sa ngayon ay dumating tayo sa kasalukuyang yugto ng aking buhay, Papa Dudut. 1 taon at kalahati na ang nakakalipas
mula nang gumawa ako ng isa na namang napakahirap na desisyon. Dahil nga sa kagustuhan naming makapag-ipon para sa aming kinabukasan para sa mga gastusin kung sakaling biyayaan kami ng anak. At para na rin sa pagtulong sa natitirang pamilya ko, nagpasya akong makipagsapalaran sa ibang bansa bilang isang overseas Filipino worker. Kasalukuyan akong narito ngayon sa ibang bansa malayo sa Pilipinas at malayo sa aking asawa. 1 taon at kalahati na kaming nasa ilalim ng isang LDR o long distance relationship. Napakasakit at napakahirap ng buhay OFW. Bawat araw na nagtatrabaho ako dito, tinitiis ko ang pagod ng katawan at ang mas matinding pagod ng emosyon, ang homesickness. Tuwing gabi kapag natapos na ang trabaho ko at nakaupo na lamang ako sa loob ng aking kwarto, doon bumabalik ang lahat ng pangungulila. Ang hirap na matulog na walang kayakap, ang asawa mo, ang hirap na kumain na mag-isa, at ang hirap na harapin ang mga problema sa ibang bansa ng walang masandalan na pamilya. Ngunit sa tulong ng teknolohiya ay ginagawa namin ni Nigel ang lahat para manatiling buhay ang aming komunikasyon. Tuwing may bakanting oras ay nagvi-video call kaming dalawa. Maika, kumain ka na ba dyan? Tanong ni Nigel sa screen ng cellphone ko habang kausap ko siya kagabi. Mukha rin siyang pagod mula sa trabaho niya sa Pilipinas. Opo, tapos na. Ikaw, kumain ka na ba? Huwag mong pabayaan ang sarili mo, ha? Sagot ko, pilit na pinapatigas ang boses ko para hindi niya mapansin na naiiyak na ako sa pangungulila. Kumain na rin ako. Miss na kita, Maika. Ang hirap nang wala ka rito sa bahay natin. Parang walang buhay ang bawat sulok ng kwarto natin, sabi niya. At nakita ko ang pamumula ng kanyang mga mata sa screen. Miss na rin kita, Nigel. Konting tiis na lang. Para naman ito sa kinabukasan natin. Malalagpasan din natin itong distansya na ito, hindi ba? Kung nalagpasan natin yung Mindanao noon, kaya rin natin ito ngayon. Pagpapalakas ko ng loob sa kanya. Kahit sa totoo lang ay gustong gusto ko nang umiyak ng malakas at sumakay ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Oh my God, sa tulong ng Diyos, mas lalo nating patatatagin ang isa't isa kahit malayo tayo. Mag-ingat ka palagi dyan, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Nigel. Papa Dudut, dito na nagtatapos ang kasalukuyang kwento ko. Isang kwento ng babaeng pumili ng pag-ibig kahit pa kapalit nito ay ang sakit ng pag-iisa, ang pagkawala ng mga pangarap sa kolehiyo at ang pagsubok ng distansya. Ang kwento ko ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa tamis ng simula kundi sa tibay ng paninindigan sa gitna ng mga pinakamabibigat na bagyo ng buhay. Sana po sa pamamagitan ng aking kwento ay may mga tagapakinig ka na makaramdam ng pag-asa ng tunay na pag-ibig kahit subukin ng panahon, ng pamilya at ng libu-libong kilometrong distansya ay mananatiling buhay basta't may tiwala, pagpapatawad at higit sa lahat ay pananampalataya sa Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ko ang aking kwento. More power po sa inyong programa at pagpalaing kayo ng may kapal. Lubos na gumagalang, Maika. Napakalaki ng paghanga ko sa tibay ng iyong dibdib. Hindi biro ang lahat ng pinagdaanan mula. Napakalaki ng paghanga ko sa tibay ng iyong dibdib. Hindi biro ang lahat ng pinagdaanan mo mula sa pagpili sa pag-ibig na nagdulot ng tampo sa pamilya, sa pagtitiis ng hirap bilang labandera habang nag-aaral, hanggang sa maranasan ang pinakamasakit na uri ng kahihiyan at maling paratang na sumira sa pangarap mo na maging isang guro. Sa kabila ng mga sugat na ito ay pinatunayan mo na ang puso mo ay hindi marunong mapagod, magmahal at magpatawad. Ang kakayahan mong buuing muli ang tulay sa pagitan mo at ng mga magulang mo bago mawala ang mama mo ay isang patunay na napakabuti ng iyong puso. Napakabuti mong anak.
Ngayong nasa ibang bansa ka na ay tinitiis mo ang lungkot ng LDR para sa kinabukasan ninyo. Ipinapakita mo lang na ikaw ang klase ng kapareha na lalaban hanggang sa dulo. Para sa inyo ni Nigel na labing 15 taon nang naghihintay. Naway huwag kayong paghinaan ng loob. Ang kawalan ng anak sa loob ng mahabang panahon ay isang mabigat na krus. Ngunit ang katapatan ninyo sa isa't isa sa gitna ng katahimikan ng inyong tahanan ay isang pambihirang regalo. Patuloy kayong mag-usap ng tapat lalo na ngayong magkalayo kayo dahil ang distansya ay madalas na nagdadala ng mga hindi sinasadyang hinala o panlalamig. Alagaan ninyo ng pag-ibig ang inyong pinagdadaan ng bagyo. Huwag hayaan ang pagod sa trabaho ang maging mitya ng inyong paglalayo. Sa tamang panahon kung ipagkakaloob ng may kapal ang inyong hinihiling na anghel, alam kong magiging napakabuti ninyong magulang. Dahil alam ninyo ang tunay na kahulugan ng sakripisyo. Kung hindi naman ayon sa inyong plano itandaan mo na ang pagmamahalan ninyong dalawa ay sapat sa mata ng Diyos. Pinapaalala na nang naging takbo ng inyong buhay na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang emosyon lang na nararamdaman kapag masaya ang lahat, kundi ito ay isang desisyon na paninindigan ang taong pinili mo kahit sa mga sandaling gumuho na ang mundo mo sa paligid mo. Ipinapakita rito na ang mga pagkakamali at sugat sa kahapon gaya ng mga naging away ninyo at pagkukulang ay hindi permanenteng mantsa, kundi mga bahagi ng proseso para maging mas matatag ang isang relasyon. Higit sa lahat, itinuturo ng inyong karanasan na ang pagpapakumbaba at pagpapatawad maging sa pamilya o sa asawa ang pinakamabisang lunas para mapagtagumpayan ang anumang layo, hirap at pagsubok na ibabato ng tadhana. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.